Sabi nila, ang nakaraan ay parang multo. Tahimik itong bumabalik pero pag dumapo, ramdam mo ang bigat. At kapag bumalik ito ng buo, maghanda ka. Dahil hindi ito basta alaala. Isa itong babala. Sa isang matahimik na umaga sa Quezon City, habang ang karamihan ay nagsisimula pa lang ng araw. May isang bahay na nabalot ng katahimikan. Hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa isang trahedyang nagbabadya. Sa loob, isang bangkay ang nakasubsob sa harap ng lumat-kupas na computer table. 3 tama ng bala sa dibdib. Ang dugo, dahan-dahang umaagos sa sahig na may mga basag na tiles. Sa tabi niya si Elena, 8 buwang buntis. Tahimik, walang luha. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Kinuha niya ang baril. At sa halip na itapon o ibaba, ibinunton niya ang galit sa computer ng asawa. 12 putok. Diretso sa screen. Pagdating ng mga pulis, agad siyang pinaligiran. Nakatutok sa kanya ang mga baril. Pero si Elena hindi gumalaw. Hawak pa rin ang armas. Nakatitig lang sa bangkay ng lalaking minsan niyang minahal. Sa kanila, simple lang ang kwento. Selos. Away asawa. Pagputok ng galit. Pero mali sila. Masyadong simple para sa lalim ng kasaysayan ni Elena. Dahil 16 na taon na ang nakalilipas. May isa na ring lalaking namatay sa kamay niya. Ang sarili niyang ama. Sabi ng investigador noon, aksidente raw. Nagtangkang manggahasa ang ama. Depensa lang daw. Kaso, sa mata ng ilang pulis, may bahid ng pagdududa. Isa sa mga rumesponde ngayon, si Detective Diana Villanueva. Siya rin ang humawak ng unang kaso ni Elena. At sa simula pa lang, ramdam na niyang may kulang sa kwento ng dalaga noon. At ngayon, parang inuulit ng tadhana ang parehong senaryo. Isa na namang bangkay. Isa na namang baril. At si Elena, muli na namang nasa gitna ng kaguluhan. Sa kabilang panig ng syudad, may isang babaeng nanonood ng balita sa liye habang umiinom ng kape. Ang pangalan niya, Faye. Tahimik. Tahimik ang kanyang mundo. Pero gising ang mga alaala. Si Faye ay isang nakaligtas. 1 taon siyang bihag ng isang halimaw. Si Joaquin Nestor. Isang kultong naniniwalang ang kasamaan ay maipapasa sa dugo. Pero hindi si Joaquin ang gumagalaw mag-isa. May mga tauhan siya. At isa sa kanila, ang lalaking pinatay ngayong araw. Si Carlos Ramirez. Kilala ni Faye ang mukha. Ngayon, patay na si Carlos. At ang computer niya, wasak. Parang may gustong burahin. May ayaw ipaalam sa mundo. Nagsimula nang magtanong si Detective Diana. Bakit parang walang sugat sa mukha ni Elena? Walang bahid ng struggle. Ang kanyang buntis na katawan. Parang walang pinaghirapan. Ang tanong, talaga bang nagpakamatay si Carlos? Samantala, si Faye, hindi mapakali. Alam niyang may kinalaman si Carlos sa kulto ni Joaquin. At kung ganoon, ano ang papel ni Elena? Pinuntahan niya ang paaralan kung saan nagtuturo si Elena. Sa loob ng faculty room, naghanap siya. At sa isang drawer, may natuklasan. Mga litrato. Mga pangalan. Isa roon, ang kanya. May sariling folder si Faye. At sa loob nito, detalyeng hindi niya kailanman ibinahagi kahit kanino. Hindi si Elena ang sinusundan. Si Faye ang pinapanood. Sa loob ng presinto, dumating ang forensic report. Ang baril na ginamit para patayin si Carlos. Iyon din ang baril na pumatay sa ama ni Elena. 16 na taon na ang nakalipas. Isang baril. 2 patay.
Iisang babae. Koneksyon ba ito? O kapalaran? Totoo ba ang kwento ni Elena? Na inosente siya noon? Na inosente siya ngayon? Ngunit kung hindi siya ang pumatay kay Carlos. Sino? Si Faye. Desperado sa katotohanan. Si Detective Diana. Gutom sa hustisya. At si Elena. Maaaring siya ang susi sa lahat ng lihim. O baka, siya rin ang pinakamatinding panganib. Dahil ang totoong kalaban, hindi pa nagpapakita. Abangan sa susunod na kabanata. Follow and like our page. Like the video. And subscribe to our YouTube channel.